Alright mga kapatid, meron akong nakita no, rito sa internet. Siyempre kailangan natin pag-usapan to. Dahil isa mga kapatid no, sa isinisigaw ng Duterte supporters, tanging si Pangulong o si dating Pangulong Duterte lang ang totoong may malasakit sa bayan. At siya ay napakaraming ginawa mga kapatid. Ngayon, hindi ko alam kung may katotohanan tong nakita ko rito. Pwede kayong magbigay ng komento. Sa atin naman, hindi ko sasabihin totoo, hindi ko rin sasabihin kasinungalingan. Bahala na kayong humusga. No, pero kung totoo man to mga kapatid, nangangahulugan lang na wag lamang natin si dating Pangulong Duterte ang pasalamatan natin. Maraming iba na nasa likod ng mga kanyang accomplishment ang hindi natin masyadong nakikredit. Kawawa naman sila mga tol. Sa madaling salita, kung pasasalamatan ninyo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga nagawa para sa ating bayan, pasalamatan nyo rin etong ibang mga tao na to na dahilan kung bakit nagawa to ni dating Pangulong Duterte. Ito, isa-isahin natin mga tol. Ang sabi rito sa post na to, maraming nagawa yan si Tatay Digong. Talaga ba? Sabing ganun. Tara at himayin natin isa-isa. Alright mga kapatid, no? Panoorin natin. Tingnan natin to at tatalakayin natin. Sabi rito, build program. Alam naman natin mga tol, tatak Digong yan, tatak Duterte yan. Totoo mga tol, nung panahon niya, talagang laganap ang infrastructure mga tol. Kaya nga doon yung build program . Pero sabi rito, Duterte's build program indeed focus on infrastructure projects. Totoo, di ba? But most were funded by foreign loans. Di ba? Heavily from China. While many projects were completed, this loan significantly contributed to the country's 13.5 trillion pesos debt o yung utang natin by the end of his term, the highest in the Philippine history. Sabing ganon. Well, unang-una mga kapatid, ang explanation naman dyan, di ba, kahit anong bansa naman mga tol, umuutang talaga. Sa totoo lang hindi ako pro Duterte, hindi ako pro Marcos, hindi ako anti-Duterte, hindi ako anti-Marcos. Pero dito, mapapaliwanag natin, hindi kasi ganun kayaman ang Pilipinas para, alam mo yon, para mag-build ng ganun karami agad-agad na proyekto. So kailangan talaga natin mangutang. Pero dito, heavily from China, while many projects were completed, this loan significantly contributed. Mababayaran naman natin ang importante na papakinabangan ng mga Pilipino. 'Di ba? Ang importante kasi mga tol is na napapagaan yung ating buhay. For example, sa mga road, mga tulay, mga expressway, mga ganong klaseng mga bagay, mga build na yan. Ngayon, pwede ka magbigay ng comment dito kung sa tingin mo ba ito ay dapat ipagpasalamat kay Duterte o hindi. Comment ka sa ibaba. Next, number 2. Dahil kay Duterte, 10 years na ang license passport. Nako, madalas kong marinig to. Madalas kong marinig to na sinasabi ng mga Duterte supporters mga tol. No, si Digong lang ang nakagawa nito. Si Duterte lang ang nakagawa nito. Ngayon 10 years na ang validity ng license natin. Driver's license natin dati 5 years lang mga tol, 3 years lang ata dati. Ngayon 10 years na. Ako mga kapatid, ang expiration pa ng lisensya ko 2031 pa, 'di ba? Very convenient para sa akin 'yon. Ganun din ang passport, 10 years na. Pero ito basahin natin. While it's true that Duterte signed the laws extending the validity of driver's license and passports in 2016, these were not his ideas, sabing ganun. Hindi niya idea 'to. The 10-year driver's license validity came from Republic Act 10930 and the 10-year passport validity from Republic Act 10928, both crafted and passed by the Congress. Ibig sabihin mga tol, nabuo na tong batas na to. Kailangan na lang talaga pirmahan ng Pangulo. Meaning mga tol, kahit na sino pa ang Pangulong nandiyan, kapag pinirmahan niya to mga tol, ay mangyayari itong batas na to. So, ibig sabihin, hindi to idea ni Duterte. Upo ako, gusto ko gawing 10 years ang passport. Hindi niya idea yan, sabing ganon. Kumbaga, buo na itong batas na to. Republic Act 10930 was prepared by the Committee of Public Services with Senators Ralph Recto, Richard Gordon, JV Ejercito, and Joel Villanueva playing key roles. On top of that, RA 10928 was authored by Edgardo Angara, Joel Villanueva, Grace Poe, and Alan Peter Cayetano. So,
do your own research mga tol, no? Kasi ako nag-research naman ako rito sa Google. Syempre Google mga tol, no? Sabi rito, dito na lang sa tinatanong, who is the author of 10 years validity of passport? Ito passport to ah. Gloria Macapagal Arroyo, main author of the bill on the extension of passport validity, said she was elated that the measure was signed August 2, 2017. Sabing ganon. Yan, tapos ito pa. Who proposed the 10-year passport in the Philippines? The bill was authored by Senators Richard Gordon. Yan, ako nakikita ninyo ah. Yan, Richard Gordon, Cynthia Villar, J.V. Ercito, Loren Legarda, Sodi Angara, Joel Villanueva, Grace Po, Alan Peter Cayetano, and Senate President Pro Tempore Raf Recto. So tama yung nakalagay dito mga tol. Meaning, hindi lang dapat si dating Pangulong Duterte ang ating ina-acknowledge o binibigyan ng credit para dito sa convenient na to. Kasi may mga taong nasa likod nito at sila ang gumawa ng batas at nag-propose. Si dating Pangulong Duterte bilang executive, di ba, bilang presidente, pumirma siya. Pero again, nasa presidente pa rin niya kung tatanggapin niya o hindi, kung i-veto niya o hindi. Pero siguro nakita naman niya na okay to, maganda to, 'di ba? 10 years na ang passport, 10 years na ang driver's license. Pinirmahan niya. But then again, kung hindi dahil sa mga taong to, mga tol, walang pipirmahan si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Wala siyang isa sa batas na mga ganitong mga bagay. Madaling salita mga tol, kung pinapasalamatan natin si dating Pangulong Duterte dahil ginawa niyang 10 taon ang lisensya at passport, dapat nyo ring pasalamatan itong mga taong to na nabanggit. Na ngayon ay wala, no? Hindi sila nababanggit ngayon. Ngayon lang natin nalaman to. Ako personally, ngayon ko lang nalaman to. Ang akala ko dati, si Duterte lang talaga numero 1 dapat pasalamatan tungkol dyan. Kasi very convenient naman talaga. 10 years na yung license natin, lalo-lalo na kung may lisensya ka talaga, di ba? Next, number 3. Ito, the LTO and DFA meanwhile continued to suffer from inefficiencies, long lines and slow processing along with constant. Yan, hindi naman talaga nabawasan to, no? Hindi naman nawala to mga tol. Yung mga fixer, andiyan pa rin yan mga tol. Along with constant downtime of system showing that the root issue of government inefficiency was not being addressed at the base. The long validity was just a band-aid solution mga tol. Sabing ganun. Sabi ko nga sa inyo, kahit na sino ilagay ninyo sa pinakatuktok na matino, wala pa rin mangyayari kung hindi nasusolusyonan yung mga nasa ibaba, mga tol. Next, number 3, war on drugs. Ito. Is war on drugs, Duterte's war on drugs resulted in the deaths of around 12,000 people, most of whom were from urban poor communities, yung mga mahihirap na mga tao. These killings often occurred without due process. Sa ngayon, panawagan ng Team Duterte, due process daw. Pero nitong mga panahon na to, ang sabi ng mga tao, wala naman due process, di ba? Kaya nga EJK, di ba? In just the first 6 months, sa unang 6 na buwan of his presidency, an average of 34 people were killed per day. Napakarami nun mga tol. Okay, ito. Anong masasabi mo tungkol dito sa bagay na to sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Number 4, si Duterte ang dahilan ng free education. Sabing ganun. The law was filed first by Senator Raf Recto. Again, hindi ulit napapasalamatan. Principally sponsored by Senator Bam Aquino and was signed by Rodrigo Duterte, President of the Philippines on August 3, 2017. Ngayon, kung pinapasalamatan mo si Duterte o salamat kay Digong dahil nagkaroon ng free education, pasalamatan mo rin yung mga nakaisip at nagpasa ng batas na yan mga tol. Pumirma lang siya dahil siya ang presidente pero hindi niya utak yon. Sabing ganun. Again, kung pinapasalamatan nyo si Digong dahil dito sa free education na to, might as well pasalamatan nyo rin syempre Bam Aquino at saka Senator Raf Recto. Okay? He will indeed be remembered not only for his actions but also for being the first Philippine president to be investigated by the International Criminal Court. Yun ang sabi mga kapatid. So ngayon, etong mga pinag-usapan natin, di ba? Dahil ang sinisigaw ng mga Duterte supporters, no? Si Duterte lang ang may mga nagawa talaga
no, at nagawa sa bayan, mga kapatid. Hindi naman natin siya dinidiscredit dahil diyan, 'di ba? At nakita naman natin ang kanyang ginawa lalong-lalo na nung pandemic, mga tol. 'Di ba? At hindi naman sila nagpabaya noon. Pero sabi ko nga dito, ngayon lang natin nalaman itong mga bagay na to, hindi lang siya dapat ang number one na i-credit ninyo. Pasalamatan nyo rin yung mga taong nasa likod niya. Kasi kawawa naman yung mga yon. Baka naman sabihin ng iba, syempre, trabaho nila yan Natural, gumawa sila ng batas, trabaho nila yan. Ganun din trabaho rin ni Duterte pumirma 'Di ba? Pareho lang, mga tol. Pero again, kung hindi nagtrabaho itong mga senator na to at hindi nagtrabaho itong mga taong to, walang pipirmahan si Duterte, walang makikredit sa kanya. Naiintindihan natin, mga tol? But then again, share your thoughts, no? Comment kayo sa ibaba, comment ninyo yung opinion ninyo, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.